Sa paghihip sa kanyang kamao, pinaalalahanan ni Yip, kaya kailangan ninyong ibigay sa akin ang inyong mga mahahalagang gamit, pagkatapos ay magiging pantay na tayo. Sa wakas ay napagtanto ni Scarface na nasa gulo siya, nanginginig at sumisigaw, "Ikaw! Paano ka ganoon kalakas? Demonyo ka ba?" Pagkatapos ay tumakas silang apat. "Takbo! Huwag nating hahayaan na mahawakan niya tayo." Pinanood ni Yipyang ang kanilang pag-alis at sumigaw, tumatakas. "Bitawan niyo ang mga librong iyon." Hinabol niya sila, sumisigaw, "Huwag lang kayong tumayo dyan at tumunganga." Ngunit pagkatapos ay biglang nadulas ang sapatos ni Yipyang. Ang cool na cool lang niya kanina, ngayon ay lubusang nahihiya. Hawak ang sapatos sa kanyang kamay, hirap na hirap siyang tumayo, iwinagayway ang sapatos ng bahagya. Sumigaw si Yipyang, "Wala sa inyo ang makakatakas." Pagkatapos ay umatake siya gamit ang Mystic Flying Sleeper Technique. Tinamaan ang lalaki sa gitna ng tsinelas sa likod at siya ay napulay, sumisigaw, "Aray! Aray!" Pinawisan si Scarface, lumingon sa likod at nahuli rin ang isa sa puwit, labis na nahihiya kaya naging berde ang kanyang mukha. Ang pinakamasama ay ang lalaking may balbas. Kinain niya ang tsinelas mismo sa bibig. Lumipad siya kasama ang sapatos sa kanyang bibig na parang mayroong siyang supernatural powers at sumalpok ng una sa isang hindi kapani-paniwalang distansya. Direktang bumangga siya sa lupa, nanginginig at umiiyak, masakit. Tiningnan siya ni Yipyang ng malamig, sinasabi, "Dinumi mo ang sapatos ko. Paano ka magbabayad para doon?" Lumuhad ang lalaking may balbas, nagmamakaawa, "Hero, ibibigay namin sa iyo ang lahat ng mayroon kami." Itinaas ang kanyang kamao, sumigaw siya, "Hindi sapat. Kailangan mo pa ring tumanggap ng suntok mula sa akin." Nang marinig iyon, nanginig ang lalaking may balbas, lumaki ang kanyang mga mata, sumisigaw, at pagkatapos ay umalis ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. Nahimete siya, pagkatapos ay pinagsilbihan niya sila ng isang mapanuring middle finger, sumisigaw, "Walang silbi na basura. Sige, tingnan natin kung ano ang mayroon kayo." Isang magandang bagay para makabawi sa trauma sa aking puso. Nagulat na nanood ang matandang lalaki at ang iba pa. Hinding-hindi ko inakalang ang batang lalaking ito ay mukhang napakapino ngunit napakalakas. Hindi ko rin inakalang ang apat na hooligans na ito ay darating sa araw na ito. Isang dalagita ang masayang lumukso, sumisigaw, "Tutulungan kitang pulutin ang mga libro, Big Brother. Tingnan natin kung anong uri ng libro ang nagbigay sa iyo ng iyong kapangyarihan." Umupo si Yipyang, kinuha ang isang supot ng pera mula sa bulsa ng lalaking may balbas. Ang mga taong ito ay malamang na madalas maging tunay na spendthrifts. Siyempre, ilang barya lang ito. Ikinaway niya ang supot ng pera sa kanyang kamay nang nag-aatubili. Sinasabi, "Sige, kukunin ko ang 2 kutsilyong ito at ang mga barya. Isaalang-alang ito na isang diskwento para sa inyo." Habang humahakbang siya pasulong, nagtanong si Yipyang, "Ano ang ginagawa mo?" Sumagot ang dalagita, "Tinutulungan kitang pulutin ang mga libro." Habang nagpupulot ng 3 libro, nagtaka ang dalagita, ang mga libro na ito ay, naging nakanganga. Ang bibig ni Yipyang nang makita siya ng isang maliit na babae na nagbabalik ng mga libro sa kanya. Nagtanong pa ang babae, "Hero, nagbabasa ba ang mga normal na tao ng ganitong uri ng hindi naaangkop na libro?" Tanong ng ganoon, nahihiya niyang kinuha ang kanyang mga gamit at umalis, iniisip, "Aalis na ako rito." Tiningnan siya ng dalagita ng may malungkot na tingin. Nakadapo sa isang sanga, nagtanong ang steward bird kay Yipyang, "Paano ka natulog sa pag-aaral?" Nagulat na gising, kinusat niya ang kanyang mga mata at sumagot, "Huwag mo nang banggitin. Pinahirapan ako ng mga masamang multo na iyon kaninang umaga." Sa pagtingin sa labas ng bintana, sumigaw siya, "Wow! Malapit nang lumubog ang araw. Walang oras na masasayang." Nagtanong ang steward bird, "Ano ang gusto mong gawin?" Ngumisi si Yipyang at sumigaw, "Talaga. Nakita ko na ang breakthrough. Maaari ko na silang ilabas dito ngayon." Nang marinig iyon, walang magawa ang steward bird na nagkomento, "Mukha kang isang revolutionary ngayon." Mataas sa kalangitan,
may mga lumilipad na seagulls. Nakatayo si Yipyang sa likod ng puno, pinapanood si Susha na nagpuputol ng kahoy, 407, blangkong tiningnan ng System AI. Ang kanyang isip ay napakadalisay at inosente, at ang kanyang personalidad ay walang panlilinlang. Tumutol si Yipyang, sino ang may pakialam doon? Ang pangunahing punto ay hindi niya ginamit ang internal force habang nagpuputol ng kahoy, na nangangahulugan na ang kanyang martial cultivation ay malamang na nasa ibaba ng 6th level. Naglagay si Yipyang ng mukha ng isang sim merchant, sumisigaw, pupunta ako para kumuha ng kanyang palso. Sa sandaling malaman ko na nagsinungaling siya sa kagalang-galang na ito, paalis na silang lahat. Ang System AI, nang makita ang gawaing ito, walang magawa na nagsasabing, ang masamang tono mo. Kasabay nito, nilapitan ni Yipyang si Susha at sinabing, Susha, sandali lang. Nakatayo sa harap niya, magalang siyang nagsabi, kailangan kong pag-usapan ka ng isang bagay, para lang sa kumpirmasyon. Tiningnan siya ni Susha at sinabing, sect leader mo. Nang abutin niya ang kamay nito, namula si Susha. Ito ay si Yipyang. Hindi pinansin ni Yipyang at ipinikit ang kanyang mga mata upang damdamin ang palso nito. Tinakpan ni Susha ang kanyang mukha sa hiya at sinabi, ito ang unang beses na nakipag-holding hands ako sa isang lalaki. Kasabay nito, napansin ng ibang mga kapatid sa paligid nila ang nangyayari. Ano ang ginagawa ng sect leader at niya? Wala akong ideya. Lihim na laming-galinga, naisip ni Yipyang, Diyos ko, napakaraming tao sa paligid. Kailangang magpalat ng lugar. Sa pag-iisip nito, ginawa niya, hinawakan ang kamay nito at hinayla palayo. Maaari ba itong parang sa mga romance novel kung saan ang domineering sect leader ay sapilitang? Bulong ni Susha na parang naligaw sa isang romance novel, biglang dinala ang isang mahirap na babae sa isang nakatagong lugar. Naguguluhan na tanong ni Susha, sect leader. Bago pa man matapos, pinigilan siya ni Yipyang. Naglagay siya ng daliri sa labi nito, sinisenyasan na tumahimik. Wala siyang sinabi, na nagdulot kay Susha na lalong mabuluhan. Ito ba ay tulad ng sinasabi ng mga tao, pinipigilan niya akong magsalita? Hahalikan niya ba ako? Masyado ba itong mabilis? Naguguluhan pa rin, huminga ng malalim si Susha upang pakalmihan ang sarili. Kaya kailangan ko siyang halikan. Ngunit mabilis siyang umiling. Hindi, masyado itong mabilis. Sa sandaling ito, kinukuha pa rin ni Yipyang ang palso nito at iniisip, mali lang ang paraan ng pagtipon ng kanyang true energy. Nagtitipon ito at pagkatapos ay nawawala. Ang kanyang cultivation ay nasa ika-6 na level na, gayunpaman. Sa tingin ko, wala na akong pagpipilian. Kinuha niya ang kanyang kamay at sinabing, okay, tapos na. Ako, nahihiya at nag-aalala, ipinaliwanag ni Susha, sect leader, bilang ang taong sangkot, pwede ba akong magsalita ng ilang salita tungkol sa nararamdaman ko? Pwede ba tayong magsimula sa isang yakap? Hindi pa ako nagkaroon ng anumang malapit na contact sa isang lalaki dati. Naguluhan si Yipyang sa mga salitang ito. Patuloy na nagsalita si Susha, sect leader, napakabilis mo. Karangalan ko na napansin mo ako. Alam ko na kung magtatago ako sa ilalim ng bandila ng iba, tiyak na kailangan kong magsakripisyo ng kaunti. Sumingit si Yip, ano ba ang sinasabi mo? Ako lang. Ngunit siya ay pinigilan. Naiintindihan ko, pero dahil ito ang una kong beses, pakiusap bigyan mo ako ng kaunting oras. Hindi niya pinayagan na magsalita si Yipyang. Ako ay walang silbi sa grupo, gayunpaman ako ang pinakamarami kumain. Kung ang aking katawan ay maaaring isakripisyo para sa grupo kapalit ng isang ligtas na kanlungan, handa ako. May nararamdaman talaga ako para sa iyo, sect leader, pero pakiusap, dahan-dahan mo akong gabayan na isang babae na hindi nakakaintindi ng romance. Nagalit siya, nagmura ng mahina, Tanjina, hindi ko rin alam kung paano gabayan ang isang tao. Masyadong nahihiya si Susha para tingnan siya sa mata, idinagdag, sect leader, para sa paglilingkod sa iyo, pwede mo ba akong bigyan ng ilang araw para maghanda? Sa sandaling ito, lumitaw si Ling Roosho, sumisigaw, anong kalokohan ang sinasabi mo?
Hindi ganoong uri ng tao ang sect leader. Lumingon si Susha at nagtanong, hindi ba totoo na gusto ng sect leader na gamitin ko ang aking katawan kapalit ng pananatili ng lahat? Walang magawa na sinabi ni Ipyang, anong uri ng tao ang tingin mo sa akin? Humakbang si Yan Yu at idinagdag, sect leader, hindi naiintindihan ni Susha at mali ang iniisip. Kung kailangan talaga nating gumawa ng palitan, mas angkop ako. Muling ipinaliwanag ni Ipyang, gusto ko lang kumpirmahin kung angkop ba siya para sa cultivation o hindi. Inulit ni Ling Ruosu ang mga salita upang sabihin sa lahat, sect leader ay napakamapanuri at alam niyang may mali sa true energy ni Susha at gusto siyang tulungan. Susha, bilasan mo at magpasalamat sa sect leader. Pagkatapos marinig iyon, naintindihan ni Susha na nagkamali siya at sinabing, salamat, sect leader. Kaya kailangan pa ba nating mag-holding hands? Umubo si Ipyang sa kanyang kamay at pagkatapos ay inutusan, hindi na kailangan. Ang iyong problema ay malulutas sa sandaling magkaroon ka ng pagkakataong maging opisyal na disciple bukas. Lahat kayo, maghanda para harapin ang entrance test. Masayang narinig ito ni Ling Ruo at Yan Yu. Pagkatapos ay malakas na sumagot si Ling Ruoshu ng may determinasyon, opo. Sa dungeon, nakatayo si Yip na nakasandal sa pader at pinaalalahanan, bilasan mo ang pagkain. Naghihintay ang mga bagong tao na maghugas ng pinggan. Ngumunguya si Bife sa kanyang mangkok ng kanin at nagbigay ng mungkahi, bakit hindi mo na lang ako pakawalan at ako na mismo ang maghuhugas ng pinggan? Nang marinig ito, sinabi niya, ang knave mo, Bei. Pagkatapos ay lumingon at nagtanong, ngayon na binanggit mo, talagang hahayaan mo silang kumuha ng entrance exam. Ikinross ni Ipyang ang kanyang mga braso at ipinikit ang kanyang mga mata, nagpapanggap na nagme-meditate at sumagot, ang kanilang cultivation level ay nakakatugon sa mga pamantayan kaya kailangan lang nilang subukan kung sila ay makakapasa o hindi, depende sa kanilang sariling swerte. Pagkatapos ay ibinaba ang kanyang mangkok, magalang na pinaalalahanan ni Bei, ang Wuji Sect entrance exam ay hindi na-activate ng halos 100 taon. Ang pag-activate nito ng biglaan sa pagkakataong ito ay nangangahulugang malamang na may mangyayari. Kailangan mong mag-ingat. Pag-upo sa harap niya, sinabi ni Ipyang, huwag kang magkalat ng chismis. Pag-akyat lang ito ng bundok. Kung makarating ka sa tuktok, pasado ka. Ganoon lang kasimple. Tumutol si Glass by Faye, ang Wuji Sect ay isang ancient sect, hindi lang basta bundok ang bundok. Naghihinala ako na may malaking mangyayari sa pagkakataong ito. Hindi pa rin siya pinaniwalaan ni Ipyang at pilit na sinabi, huwag kang manggulat ng tao. Bilasan mo at kumain. Nagmamadali akong bumalik sa pagtulog. Habang isinusubo ang kanin sa kanyang bibig, idinagdag ni Bei, oh, tama. Paano kung subukan ko rin ang entrance exam? Pwede akong maging disciple mo. Alam na alam ang mga trick ni Bai Fei, sinabi niya, huwag mong subukang baguhin ang iyong escape route. Kung papayagan kitang lumabas, ang one lifetime demon queen na ito, magkakagulo ang mundo. Ayaw kong sumuko, napakabait kong babae, tiyak na hindi ko sisirain ang iyong mga female disciples. Sa pinakamarami, tuturuan ko lang sila kung paano maging babae. Pagkatapos ng kanyang pagkain, comfortable na humiga si Biff sa mesa at nagkomento, mukhang nakakita ka ng babae na hindi nakakuha ng vibe ngayon. Sa totoo lang, ang mga babae. Sumingit si Ipyang, old driver, huwag kang sumubok na kumuha ng ibang daan. Sumagot siya, simula nang sabihin mo sa akin ang kahulugan ng pagmamaneho ng eroplano, iniisip ko na kung gaano nakatagal mula nang magmaneho ako ng isa. Lumingon upang tingnan siya, nagtaka siya, saan siya nagpunta. Pagtingin sa kanyang sariling mangkok, napagtanto niya na kumakain pa rin ang ulo nito, puno pa rin ang mangkok. Nagtaka si Bei, umalis siya. Hindi ba niya lilinisin ang mga pinggan? Tumayo siya, ipinagkalat ang kanyang siyam na buntot. Nagpakita ng napakalaking aura si Bife. Ang presyo na ito ay tiyak na hindi ako kayang hawakan. Makakawala ako rito sa lalong madaling panahon.